Babala po mga kapuso, sensitibo ang paksa na aming itatampok. Mula Cagayan, lumuwas pa Maynila ang isang lalaki para umapila ng tulong sa GMA Kapuso Foundation. Delikado kasi ang itinurok niya sa kanyang pagkalalaki para sana ito'y palakihin. Bagay na kanya ngayong pinagsisisihan. Madalas ginagamit ang petroleum jelly na pamahid sa balat. Pero ang isang lalaki sa Cagayan na itatago natin sa pangalang Dante, ginamit daw ito para lumaki ang kanyang ari. Taong 2007 daw, nang ayain siya ng kanyang kapatid na magpaturok nito sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Masaya naman daw siya sa naging resulta at kalaunan, nakapangasawa at nagkaroon ng anak. Ngunit ilang taon makalipas, nagdulot na ito ng matinding problema. Simula nung 2021, nagbitak-bitak na noon, ma'am. Kaya nagpa-check up ko sa emergency, sa uli, ma'am. Sakit. Nanlamig din ang masayang pagsasama ng mag-asawa matapos magtrabaho sa abroad ang kanyang misis. Problema niya ngayon ang pagpapagamot. Ang kanyang kitang 500 pesos kada araw bilang construction worker, hindi sapat na pambili ng gamot. Pero dahil patuloy raw ang pagkirot, kahit na umiinom siya ng gamot. Hindi ko makakatulog. Makatulog ako matagalan yung isang oras. Kumikirot, namamanid. Lumuwas na siyang pa Maynila para lumapit sa GMA Kapuso Foundation. Sana nga ulamapit na ako saya. Baka tulungan niyo ako na matanggal yung aking tinuro. Sobrang sakit naman. Sa mga nais tumulong sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Naglunsad po ng bagong koalisyon ang ilang grupo laban sa charter change. Kabilang sa mga nagtipon para sa naturang koalisyon, ang ilang miyembro ng mga organisasyon ng simbahan, gaya po ng CBCP at ilang labor group. Sabi ng pinuno ng Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace ng CBCP, questionable ang motibo ng nagsusulong ng charter change at limitado ang partisipasyon ng publiko rito. Sabi naman ng kinatawan ng National Council of Churches in the Philippines, bubuksan nito ang ekonomiya sa pananamantala ng mga dayuhan na lalong magpapahirap sa mga mahihirap. Sabi pa ng iba sa koalisyon, dapat mas tutukan ang pagsugpo sa korupsyon at iba pang problema. Dati nang iginiit ng mga nagsusulong ng charter change na makatutulong sa ekonomiya kung bubuksan ito sa mga dayuhan. Hinarang sa NAIA ang isang Pilipinang papuntang China matapos mabistong nagpapanggap lang na kasal sa kasamang Chino. Ayon sa Bureau of Immigration, napansin nilang maraming hindi tugma sa mga pahayag ng dalawa habang tinatanong sa paliparan. Nagpakita pa sila ng marriage certificate na lumabas na authentic ng suriin. Pero nang balikan ang travel records ng lalaki, lumalabas na wala siya sa Pilipinas noong araw ng umunoy pagpapakasal nila rito. Kalaunay, umamin ng Chino na pinroseso ang marriage certificate ng isang ahensya sa China kapalit ng 40,000 pesos na bayad. Love is truly in the air ngayong Valentine's Day sa mga kilig entry ng ilang kapuso real-life couple and love teams. Ang mga pinusuang V-Day ganap, ichichika ni Aubrey Carampel. Valentine's Day is also Heart's Day dahil 39th birthday din ni global fashion icon Heart Evangelista. Nag-birthday sa lubong na si Heart sa Balesin Island kasama ang hubby na si Senator Chis Escudero, pamilya at malalapit na kaibigan. Sa interview ng GMA Integrated News kay Heart bago magtungo ng Balesin, sinabi niyang simple and chill celebration lang daw ang gusto niya. Pero di lang birthday kundi renewal of vows nila ni Senator Chis ang gaganapin sa Balesin kasabay ng kanilang wedding anniversary. Ngayon pa lang, captured na ng mga kaibigan at kaanak ang sweet moments ng mag-asawa. I know what home truly means. I know what love truly means. So it's different for me. Yeah.
So, mas meaningful siya. Really feel like this is truly a celebration of unconditional love for us, yung journey namin na mag-asawa. So, for me talagang ito yun. Kaya talagang pinush namin to kasi it really matters to us. Very sweet din ang Valentine's Day ni Barbie Forteza at Jack Roberto na may pa-flowers at steak dinner. Feeling first date nga raw, sabi ni Barbie, kahit pa 7th Valentine's dinner na nila together. Celebrating their 7th V-Day rin ang sparkle couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Heart-shaped bouquet of roses ang natanggap ni Gabby from the boyfie. Forever, I will be your man. Now I can rest my worries and always be sure. Sa jamming ng kantang Now and Forever naman, idinaan ni na Julie Ver, Julian San Jose and Raver Cruz ang kanilang expression of love for each other. Siyempre si Raver, may special flower delivery rin para kay Julie. Si Kapuso Drama King Dennis Trillo nag-post naman sa TikTok ng 10 sweet photos nila ni Love Die Repeat star Jeneline Mercado mula 2014 hanggang 2024. Dahil LDR this love season, nag-post na lang si Megan Young ng picture ng hubby na si Mikael Daes kasama ang kanilang fur baby. Nasa South Korea kasi si Mikael para sa Running Man Philippines Season 2. May kilig entry rin ng Team Alfia. Si Allen Ansay binigyan ng ka-love team na si Sofia Pablo ng cake with flower na may message, "Be my Valentine." Sagot naman ni Sofia, "It'll always be yes." It's a family Valentine date naman para sa Dantes Squad. Sa Batangas nag-celebrate sina Kapuso Primetime King and Queen Ding Dong Dantes and Marian Rivera. Kasama sina Zia at Sixto, pati ang kanilang household members. Nag-try sila ng iba't ibang outdoor adventure. Si Sixto nagpakitang gila sa wall climbing. There you go, there you go. Habang chinicheer ni na daddy at mommy. Kasama namang nag-zipline ni Zia si Daddy Dong. Ipinost din niya ang na-receive na flowers, DIY Valentine card at ang gift card with sweet Valentine message mula kay Dong, Zia at Six. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Hindi po bababa sa 3 sasakyan ang inararo ng isang trailer truck sa Quezon City. Sa kuha po ng dashcam sa kahabaan ng San Mateo, Batasan Road, makikita ang pagtigil ng mga sasakyan sa isang intersection. Hindi pa tuluyang nakatatawid ang isang puting sasakyan pero inararo na ito ng truck. Naipit at tumilapon pa ang isang rider na nasugatan. Nakabig naman ng truck driver ang sasakyan kaya hindi na natumbok ang may-ari ng dashcam. Sa kuha po ng CCTV ng Barangay Batasan, makikita ang mabilis na takbo ng truck. Ayon sa responding traffic enforcer, nawalan umano ng preno ang truck. Hawak na rin ng mga otoridad ang driver na sinusubukan pa po naming kunan ng pahayag. Dahil araw ng mga puso, asahan na pong dagsaan naghahabol sa mga date na magpapalala sa traffic ngayong gabi. Pero hindi lang tuwing Valentine's Day dahil noong 2023, nadagdagan ng halos 1 minuto ang average na biyahe sa Metro Manila. At sa buong taon, umabot sa mahigit 100 oras ang nasayang ng mga bumibiyahe sa Metro Manila dahil po sa traffic. Katumbas ng halos 5 araw ayon sa isang traffic indexing website. May espesyal na paninikat naman ang MMDA ngayong Valentine's Day. Ang special report, tinutukan ni Oscar Oida. Roses are red, violets are blue. Pero kung nakahambalang ang kotse nyo, kundi ticket, hatak ang aabutin nyo. Yan ang naging pa-Valentine's ang MMDA sa mga patuloy na nagpapark kung saan-saan sa Quirino Highway sa Maynila. Valentine's ticket, sir. Okay lang, sir, natsambahan. Magtiticket kami sa mga unattended vehicles. Lalagyan namin ng ticket at lalagyan namin ng roses.
Valentine's. Wala kaming kadate, so kami ang magbibigay ng bulaklak. Wala rin kawala ang mga tindahan na sinakop na ang mga bangketa sa May Paco, Maynila. Alam din naman po naman namin yun. Kaya nga lang po talagang pasensya na kasi hanap buhay lang din. Ayon sa MMDA, sana raw maintindihan ng publiko na ang lahat ng ito ginagawa nila para maibsan ang lalong tumitinding problema sa trapiko. Problemang araw-araw kinakaharap ng gaya ni Edwin Sabroso, empleyado ng isang IT company sa Taguig. Sa tindi ng traffic, sa gasolina pa lang daw, talong-talo na. Yung 500 pesos ko in a day, aabot din ng mga more or less 2 days yun eh. Ngayon yung 500 ko, kukulangin sa balikan. So I need to top up mga 200 pesos. Pero ang higit daw niyang iniinda ay ang 4 na oras kada araw na nawawala sa kanya tuwing papasok at uuwi sa Caloocan. Oras na dapat sana ay nagugugol niya sa pamilya. Hindi na kayo nakapag-breakfast altogether eh. Kasi you have to go early. Sa hapon naman, namamadali ka kasi alam mo yung BGC traffic eh. So bago ka makalabas ng BGC, it will take you 1 hour papuntang EDSA. So nawala yung oras, pagdating mo ng bahay, wala ka na rin to spend with them. Sa 2023 traffic report ng TomTom, isang Dutch Navigation and Digital Mapping Group, numero 1 ang Metro Manila sa mga metro area sa buong mundo pagdating sa traffic. Noong 2023, inabot ng average sa 25 minutes and 30 seconds para lang makabiyahe ng 10 kilometro sa Metro Manila. Sabi ng TomTom, mas mabagal yan ng 50 segundo o halos 1 minuto kung ikukumpara noong 2022. Ayon pa sa kanilang pag-aaral, ang pinakaabalang kalsada noong nakarang taon, dito raw sa Quezon Avenue. Sa average travel time na yan, aabuti ng 59 minutes ang biyahe sa buong kahabaan ng EDSA mula Roas Boulevard sa Pasay hanggang Monumento sa Caloocan. Bagay na kaya dapat gawin sa loob lang ng 23 minutes kung walang traffic, base sa 60 km per hour na speed limit ng EDSA. Ayon pa sa TomTom, ang pinakamatinding traffic nangyari naman daw noong December 15, panahon ng Christmas rush, kung kailan inaabot ng mahigit 31 minuto para lang umuusad ng 10 kilometro. Sa Metro Manila, 240 oras o 10 araw ang average na igugugol na panahon sa pagmamaneho sa isang taon. Mahigit 100 oras dyan o mahigit 4 na araw na sayang dahil naipit sa traffic. Sinusubukan pa namin kunan ng bagong pahayag ang MMDA kaugnay nito, pero nauna ng kwestiyon ni MMDA Acting Chairman Romando Artes ang naturang report. Nais daw niyang malaman kung ano ang naging basehan ng nasabing ulat. Patuloy naman daw nilang inaaral at ginagawa ng paraan para masolusyonan ang matagal ng problema sa trapiko. Base naman sa pinakauling datos ng Japan International Cooperation Agency, 4.9 billion pesos ang nasasayang araw-araw dahil sa traffic sa Metro Manila nitong 2020. Sa taya nila, mawawala ng 9.4 billion pesos araw-araw ang bansa pagdating ng 2027 kung hindi susolusyonan ang trapiko. Batid naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema ng makapanayam noon ng GMA Integrated News. Maganda at epektibong public transport system ang nakikita niyang solusyon sa problema ng traffic. Tulad ng pagbuo ng North-South Commuter Railway System na kumukonekta sa Bulacan hanggang Cavite at ang pagdadagdag ng mga ferry station sa Pasig River. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ready now for her stage mother era, si Chris Aquino. Sa eksklusibong interview sa kanya sa Fast Talk with Boy Abunda, tuloy raw ang kanyang laban para sa mga anak sa gitna ng hinaharap niyang autoimmune diseases. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagpaunlak ng exclusive interview si Chris Aquino na nagdiriwang ng kanyang 53rd birthday sa Fast Talk with Boy Abunda. Live via Zoom ang interview mula sa Los Angeles, California, kung saan nagpapagamot si Chris dahil sa sakit. Pag-amin ni Chris, nadiskubre ng mga eksperto ang kanyang ika-5 autoimmune disease. Right now, they're classifying it as an autoimmune mixed connective tissue disease. Falling under that boy is either SLE or lupus na mas kilala
or it could be rheumatoid arthritis. May iba pa raw sakit si Chris na nakakaapekto naman sa kanyang baga. Ang hypertension pala hindi lang sa puso. It's my right lung, boy. Nakita nila na meron na akong maliliit na nodules at tama. Meron mga, parang kung ito yung lungs ko, parang may mga scratch marks kang makikita. Parang may mga sugat na. You have this persistent dry cough at nagkaroon ako ng adult onset, meaning ngayon na matanda na ako, ngayon ako nagkaroon ng asthma. Ang mga sakit daw ni Chris ay may epekto rin sa kanyang puso. Napaniwala niya ay dahil may heart problem din sa lahi ng kanyang father's side. Sa Lunes daw, i-a-admit siya sa ospital at may mga susubukang gamot. The next 6 months are crucial. In the quickest way possible, ano ang mangyayari sa susunod na 6 na buwan? On Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. Kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. As in, pwedeng in my sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. Sa huli, nagpasalamat si Chris sa lahat ng taong nagdadasal at patuloy na sumusuporta sa kanya. Alam ko na bawat araw, especially now, birthday ko pa, pahiram na lang to ng Diyos. Binigyan ako ng bonus. So, whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. But I really want to stay alive. Nagpasalamat din siya sa matalik na kaibigan at sa pamunuan ng GMA Network. I want to say thank you also to you for making this happen. Thank you to Mr. Duavit and Miss Annette and everybody in GMA dahil kayo ang nagbigay sa akin ng venue para ma-explain sa mga tao kung anong nangyayari. Gagawin daw ni Chris ang lahat para humaba pa ang buhay para sa kanyang mga anak na sina Joshua at Bimby. Nagbilin din daw ang kapatid niyang si Viel bago siya sumalang sa interview. I hope may nag-ayos sa iyo. I hope bis kang okay dahil ayoko na kaawaan ka ng mga tao at ayoko matakot sila na ililibing ka na. Okay. No, I refuse to die. Okay. We hear you, Chrissy. Yeah. Yes, talagang pipilitin ko because ang next my next chapter is to become a stage mother. Okay. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Ipagdasal po natin si Chris Aquino. Happy Valentine's Day mga kapuso! At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Makasabat lang, ma'am. Sige. Mula po sa akin at sa ating mga kasama sa kinikilig programa. naman tayo. Kami pangalan yan, ma'am. Baka magkamali po ako. Bakit? Mas maganda. Maligayang araw po ng mga puso. Thank you very much, Emily. Wala kang Kasi patawarin mo ako. Ako'y babawi. Sandali, ako'y babawi. Dadalawa lang yung nabili. Pagpatawarin mo, pasensya na kayo. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.